Unsa man kalayo sang langit, gugma mo para sa tanan. Ito ang Ulilove Palace and Resort, the longest terrace in the Philippines. Makita sa General Santos City. Yan ang UFO, mga kaibigan. UFO. Kung gusto ka mo magligo, kadto ka mo dire sa Tumasa Extension, Kalumpang, General Santos City. Makita nimo dire si San Pedro. Si San Pedro. Si San Pedro, ang iyang manok. Yung iyang manok ko na, yan si San Pedro. Yun ang UFO. UFO. Makita mo sa sulod, si Daniel kag ang mga leon sa istorya sa Biblia. Spider-Man, si Spider-Man. Ito si Spider-Man. Itong mga tigre, lion, karabaw, giraffe, yung camel, osa, at ito ang unggoy kumakain ng saging na pink. Yun. Itong cow, baka. Dito si Superman. 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 Maganda ang talisay dito. Malaki ng mga talisay na aking gitanim sa 2016. Malaki ng mga kahoy at medyo malamig ang lugar kasi mayroong mga kahoy. Ito ang fountain, mataas ang fountain. Ganda, gandang fountain. Makita mo ito sa Kalumpang, General Santos City. Makita mo ang mga dagko, mga heart, mga cottage, mga heart. Mga cottage, 5 piraso ng cottage. Bulan sa February, araw ng mga puso, hindi ka mo magpunta dito sa pagligo sa 5 namin ka-swimming pool. Dad, dito sa buksan ng swimming pool. Ito ang guardhouse. Guardhouse ito, guardhouse.
ito ang bagong kinuha na Inmax service sa Soroy-Soroy sa Luzon, Visayas, Mindanao. Gusto ko nga maglagaw diri sa General Santos City, kadto kamo sa Kalumpang. Makita mo diri ang 3 hectares na resort sang Yulilab Palace and Resort. Makita mo dito ang kahaba sa terrace na 500 meters. 500 meter ang haba ng terrace, the longest terrace in the Philippines. Wala sang pirasa sa pinakahaba sa Pilipinas. Makita mo lang sa Yulilab Resort sa Kalumpang, General Santos City. Pakadto tayo sa first floor. Itong first pool sa Yulilab Resort, private pool. At kung gusto kong magligo sa inyong pamilya, family outing, birthday, dito ninyo makita sa Yulilab Palace and Resort sa Kalumpang, General Santos City. Ayan. Okay, first pool yan, first pool. Punta tayo sa second pool sa Yulilab Resort, private pool. Mahaba ang tires. Papunta doon. Maglaag-laag ka mo sa inyong pamilya. Relax. Dito, mayroon na heart. Mayroon pa doon. Gusto mo sa ilagay mo sa kahoy. Mahaba ang building. Okay. Pagsaka sa taas, second floor. Dito ang daanan. Yan ang mga design. Yulilab Palace and Resort, the longest terrace in the Philippines. Ito may dalawang kwarto. Dalawang kwarto. Kita bang malaking troso? Diyan dada ng tubig. Liguan, banyo. Okay. Second floor ito. Punta tayo sa third floor. Yulilab Palace and Resort, Kalumpang, General Santos City. Isang January, maraming tao ang nagpunta dito at nagligo. Yan, third floor. Ito ang third floor sa Yulilab Palace and Resort.
Third floor. Gusto mo magligo, o full pamilya, o magpuyab, o pwede rin. Yan ang isa ka kwarto. Yun. Itong banga, managawas ang tubig dyan. Third pool. Pangatlo na swimming pool. Okay, punta tayo sa pang-apat na swimming pool. Malawak ito. Malawak. 3 hectares eh. Ito na, mapasok tayo sa pang-apat na swimming pool. Ayan. Same ang mga design dito. Mga bato-bato. O, yan nga design. Ano sa isip ninyo? Pinis nang nagidikit yan? Or tao lang ang naglabay-labay niyan? Grabe nga pulso tao lang ang naglabay-labay nito. Parang i-form siya sa factory Yan, kagaling ang mga trabantiko. Okay. Itong Unilab Palace in Resort, may 5 ka swimming pool. Iba-iba ang mga design. Dito ang malaking isda-stas, dyan nagagawas ang tubig. Pang-5 yan. Pang-5. Kaya, kung gusto ko magligo, punta kayo dito. Magligo kayo, punta sa pamilya, enjoy. Para nga ang buhay natin sa mundo, enjoy natin. Yun ang pang-5. Yan, iba na lang ang design sa pang-5 swimming pool. Exclusive, puro exclusive. Yan. Itong cottages, pamilya, birthday, pwede kang magkaon sa isang room. Tapos, mayroon ditong malawak at mahaba na swimming pool. At masaya kung kahit 200 kayo dito magligo, kasya kayo dito. Kaya, kung kayo may birthday, kasal, dibo, yun, punta kayo dito. At magkuha ka mo sa exclusive na room. Ma-enjoy ninyo ang inyong pamilya sa pagligo sa Unilab Palace in Resort. Mga kaibigan, itong aming function hall. Mahaba ang function hall. Yun ang sa CR, malaki ang CR, troso sa kahoy bisa. Yun mahaba mahaba ang building sa Unilab Palace in Resort. Mahaba hindi pa masyado matapos, pero sa hinahinay matapos dito 500 metros. Kung matapos ito, nasa 880 metros tuyok. Paikot. Maniwala kayo sa hindi. Itong building ito, mga tinatawag dito sa Jinsan Castle. Castle ang pagtawag dito. Maniwala kayo sa hindi, walang architect ito, walang engineer,
walang purman. Lahat itong pagpagawa ng 500 meters nga building sa loob ng 5 taon, naikot ang buhay ko dito. Naikot ang buhay. Ako ang nagpagawa, ako ang nagbili, ako ang arkitekto, ako ang engineer, ako ang foreman. Ako lahat pamalakad sa paggawa nito, mga kaibigan. Yon ang binigay ng Panginoon sa akin ng talent na ang isang building na 500 meters ang haba, terrace, na paggawa ng isang ninyong kubos na kaibigan. Mahaba yun, doon pa sa taas, malayo pa, malayo. Kaya sa ngayon medyo na tigil muna ang trabaho kasi malaki ang gasto. Kaya tigil muna. Marami pang mga project nga pinapagawa, makabigay ng pag-asenso sa buhay. Unbelievable, isa ka farmer sa Negros dati, farmers, nagkaasawa, tapos negosyo sa iba't ibang mga negosyo. At isa lang ang aking dinalangin sa Panginoon, dinadasal sa Panginoon na ako ay nagdasal sa Panginoon na bigyan niya ako ng isang daan papunta sa pag-asenso sa buhay sa mabuting paraan. Kasi mga kaibigan, ang Panginoon, siya ay Diyos nakakita sa ating mga puso. Nakita niya kung anong ating motive. Makita niya ang lahat sa isip at damdamin natin. At yan ang aking pagdasal sa Panginoon. Sa ako ay nag-asawa at pobre sa Negros, isa lang ka magsasaka, tapos nagtanim lang sa mga tanim nga mga gulay, mais, palay. Yon ang trabaho, pero hindi sapat sa kailangan. Kasi wala akong tao, wala akong balak nga trabaho, magpalipin sa mga mayaman at isang utos-utosan. Hindi ko pangarap yan. Kahit hindi ako nakatapos sa pag-aaral, pero isa lang ang sa isip ko, gusto ko ako ang mag-utos at hindi utos-utosan. Kaya nagsikap ako, pinasok ko ang lahat ng mga trabaho, RTW, personal at maliit na business. At ang mga business na yon marami. Kung ang isang business nga pinasok ko hindi siya maglago, pagkakita ko nga hindi siya umasenso, hindi siya bigay sa akin sa pag-asenso sa buhay, iiwanan ko yan at maghanap naman ako sa ibang negosyo para nga maabot ko ang pangarap ko nga mag-asenso sa buhay. Dati ang bahay ko isang barong-barong nga bahay, tapos nakasti ako sa isa ka poultry kasama kong maaking mga manok, no? 1988 pa, 1988. Isa lang ang sa isip ko, nga idasal ko sa Panginoon, ihangyo ko sa Panginoon nga bigyan niya ako sang daan, kasi alam ko nga ang Panginoon
mayroon siyang milyon ka mga ways kung paano tayo niya pagtulungan. Paano niya kita tayo gabayan. Kaya ang Panginoon, Diyos ng langit, hindi siya sa akin nagbigo sa aking sa aking pangarap. At gusto ko nga makatapos gid ang aking mga anak sa pag-aaral. Kaya ang mga plano ko at inahingi ko sa Panginoon, praise the Lord. Ang Ginoo nagbigay. Siya naghatag sa akin sa isa kadaan sa pagnegosyo, mula sa mga gas scrap, nadaanan ko mga kaibigan ang pedicab driver, nadaanan ko ang magbinta sa mga ibang mga RPW, mga Chinese medicine. Nadaanan ko yan. Mga alas 4 ng madaling araw, nagbinta sa gulay sa mga palengke. At marami pang iba, mga damit, mga iba't ibang mga gamit sa bahay, napautang. Nag-income ako sa isang araw, 400. 400 yan. Income ako ng 400. Tapos, makaipon-ipon, ang negosyo naglago. Negosyo. Pero, mga kaibigan, maniwala kayo kag sa hindi, ang inyong kubos na kaibigan nga nagnegosyo, nga tinulungan ng Panginoon, at ang negosyo ko naglago, kag nagnegosyo ng bikiri. Tapos in 1999 nagnegosyo ako ng tawag ng mga herbal medicine, mga food supplement. Yun ang aking negosyo. At in 1999 nag-start ako hanggang 2004 nag-asinso ang pamumuhay ko. Nakapatayo na ako ng bahay sa subdivision. Tapos naabot ko ang Mindanao sa pag-distribute sa aking produkto, at nakaabot na sa buong Visayas kag Maynila. Kaya ang Panginoon, Diyos ng langit, Diyos ng luta, siya ang matutom nga magbigay sa ating hinihingi sa Kanya ng ating kailangan. Isang Diyos siyang unbelievable nga maabot mo ang taas nga stardante sang imong pamumuhay, dahil siya ang Diyos nga may kapangyarihan at may kakayahan sa pagbigay sa mga tao nga unbelievable, mga kaibigan. Ang pinaka-importante sa atin, mga kaibigan, ang ating puso ay may mabuting puso nga mag-unawa sa mga taong mga baba sa atin. Nga hindi natin ipagsigarbo, hindi natin ipataas ang ating sarili, na sa atin lahat yan. Lahat yan sa atin maabot sa buhay galing sa Panginoon, sa pagbigay niya sa ating hinihingi sa Kanya, nga kung ano man ang ating hinihingi. Importante, honest, sipag at tiyaga, mga kaibigan. Nga hindi tayo madala sa mga tentasyon sa demonyo, sa pira. Kay kung ikaw honest ka sa maliit na bagay, ang mangin honest ka man sa malaki. Kung mapagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan tayo sa malaki na bagay. Kailangan, mga kaibigan,
mabuhay tayo sa mabuti at malinis na pinaghirapan, hindi sa mabilis at masamang paraan. Ang Panginoon, kitang-kita niya ang ating mga future, ang ating mga balak, ang ating mga vision sa buhay, nakita niya yan. Hindi siya bibigay sa atin kapag tapulan or hindi tayo masipag. Kailangan masipag. Kaya sabi ng Panginoon, bantay ka, kaya pagbigyan ka. Sabi ng Panginoon, maghingi ka, tatawag ka sa Kanya, magdasal ka sa Kanya, magatok ka sa Kanya, kay pagabuksan Kanya. Maghingi ka, kay bigyan Kanya. Kung ang motive natin sa ating panghingi ay tama. Ang motive, kailangan mga kaibigan, ang totoo ay totoo. Hindi piki. Ang ating puso ay hindi basigarbo. Hindi mamataasin. Kaya kung magpataas kita sa ating sarili, pababain ka ng Panginoon. At kung nagpababa kita sa ating sarili, ang Diyos ay magpakataas. Kaya mga kaibigan, ang masabi ko sa ngayon ang Panginoon Diyos, siya ang nagbibigay sa atin ng ating mga pag-ampo, sa ating pagdasal, sa ating mga kailangan. Ibigay niya lahat yan at turuan kaniya sa iyong paggagawin at bigyan niya kayo sang biyaya at peace of mind sa ating pamumuhay. At pinaka-importante, wala tayong kaaway. Kung sino man ang mga tao nga nag-persecute sa imo, iampo sa Panginoon dahil siya lamang amo ang magasagot sang lahat na bagay nga nakarapat-dapat nga mangyari sa buhay mo. Mga kaibigan, sa totoo lang, isabi ko sa inyo, itong aking binigay ng Panginoon ng yuta na 3 hectares na ikot ito sang pader, at ang taas ng pader nasa 10 to 12 feet ang taas. At itong lupa nga 3 hectares nga pinatayuan ko sa loob ng 6 years sa building nga 500 meter ang haba. Ang pader nasa 400 metros ang layo. Tinatawag ito na dike. Tinatawag ito na dike. May dike ito sa daplin o sa side, sa river side. Mayroon itong sapa na malaki. At mayroon akong katabi dito nga Muslim nga dito nakatayo ang aking dike at ang aking pader mula doon sa dulo hanggang sa pinakadulo doon. Mayroon yang, makita mo yan mga pader na mataas. Nakita mo yun sa may bakho doon. May bakho. Diri banda sa bakho na yan, hanto doon ang aking dike. At nagastusan ko yan na hindi bababa sa 1.5 million ang gastos ang pader na yan. Mataas ang pader, halin sa mula doon papunta doon, sinira sang isang mayaman na Muslim kasi nasilo siya sa property nga mataas ang pader. Sabi niya, sabi daw mga pulis nga mga mauti ito daw nagapuyo dito sa pader na to sa loob. Nasilo siya,
nagkuha siya sang quarry, nagquarry siya sa permit, nagquarry, gikalot niya, kaging kalot itong sapa, mga 10 feet ang lalim, nasira ang dike. Nasira ang dike, kag ang aking mataas na bakod nasira, wala na ang pader, nasira na. Okay, kung proteksyonan ko ang pagmamahal kag proteksyon, ilagay ko dito, magasto ako ng mga security, magagira kami dito kag magapatayan. At dahil sa yuta, sabi ng matanda, marami ang mga namamatay dahil sa yuta. Dahil sa yuta. Pero ano nangyari? Pinabayaan ko siya. Ako nagpakig-usap sa kanya nga maghingi ako ng 10 feet yan nga medyo may distansya galing sa pader. Pero tatong beses ako naghangyo na pibor, ngayon ako ng pibor nga magdistansya pero matigas siya ay kasi ang iyang gusto nga sibog niya dire ang sapa. Nasira ang pader ko, pero hindi ako nagpakita sa iya ng galit kasi gisurinder ko sa Panginoon. Isa ka malaki nga mga pagsubok sa buhay ko. Ang propiedad ko na sa milyon ang gasto nasira. Yon ko na patunayan na pwede pala mga kaibigan. Nakita niyo yan ang mga sako niyang malaki ilalim. Nakita niyo parang pader taason. Yun. Dito pa. Ginigiba na yan sang baha. Yun ang aking drainage. Kita niyo na ang drainage ko. Ayun, parang pansyon ba? Pansyon. Dito lalabas ang tubig galing sa swimming pool. Mga drainage yan sa gitna ng swimming pool. Dito tubig gagawas kapag pagawas ng tubig sa swimming pool. Dito lalabas aking drainage mula doon sa gitna ng 3 hectares. Malaki yan ang drainage, parang pansyon. Itong patotoo nga itong aking property giniba. Nagiba ng baha dahil ang aking proteksyon giniba ng isang tao. Pero okay lang yan mga kaibigan. Lahat ng bagay sa mundo. Lahat ng bagay sa mundo. Yun ang aking tirasa. Yun. Kasi hindi na patuloy kasi delikado kay giniba na sang isa ka tao dahil sa hindi ko alam kung anong motive niya. Itong naiwan. Before ko padiran solid, yon ang mga dating mga tanirbag. Yan, dati. Pero gilagyan ko siya ng solid nga buhos. Ito pa nagpapatunay na hindi malaki, Itong pader nga naiwan. Ito, bano kabaga yan. Imagine ano kabaga yan, Solid yan, ng bakal. Bakalya. Ito hindi na hantod dire hanggang dito ang aking pader nga hindi nasira. Yun. Hindi nasira. Hindi lang 30 na beses nga kinalot niya ito nga sobra pa sa 10 feet. Pero hindi nasira ng baha kasi ligon masyado. Taas ang taas. Ayan. Ito nagpapatunay nga ang power ng Panginoon, power ng Panginoon. 'Yon ang proteksyon nga anuman ang gusto niya kalutin niya malalim nga kalot gibain niya ito. Ito gibain niya pero hindi nagiba sa ilalim sa taas. Ang taas nga low blocks yun nagiba pero dito sa ilalim hindi niya magiba. Dito hindi lang dalawang kabisis nga kinalot niya hanggang dito ginkalot niya. Ang sapa nagdako sa ubos laki ang damage sa ilang duta. Kasi ang tubig
ang iyang kon dito niya na daan. Dito siya nagdaan. Siyempre nasira diyan kain sang tubig. Katakot-takot ang tubig kapag malaki dito. Ito ngayon medyo hindi na siya malalim ang kalot niya. Tapos nagdiretso na siya. Pero dati ikot niya dire. Tuyo giba para nga magiba itong aking property. Pero yun lang ang nagiba dito sa daplin sa sapa. Yan. Hindi niya magiba kasi malaki ang beam dyan. Malaki ang beam. Pero mula dyan papunta doon sira lahat. 180 kasumpay-sumpay ng plywood. Yan kahaba sang aking pader nga dike. Yan. Solid yan. Solid yan. Pero sa ngayon okay lang. Kahit masira dyan banda, makuha ang yuta ako, okay lang. Siyempre 3 hectares naman malalawak naman. Pero nagpasalamat ako sa Panginoon nga nandyan siya. Nandyan siya. Mula dito yan, kinain sa bahaya sa ilalim sa yuta ko katabi yun, kinain yan, malawak ang sapa na kinain ng baha. Pero pasalamat ang Panginoon, pasalamat ang mga tao dito kasi yung proteksyonan, yung gastusan ang tubig hindi magpasok sa mga barangay tungod kaya nandito ako. Kasi ang Panginoon may maraming daan yan. Siyempre ang Panginoon, ang mga tao gadasal man yan kasi ang ilang duta pero may napasok ng tubig dito. Pagdating ko tubig pa dito yan, tubig dito pero nagtaas siya. Nagtaas yan, ang akong pader yan yan, taas yan nasa 14 feet 12 to 14 feet ang taas ng aking pader. Yung kataas patuyok pero naguba ang nasira ang aking pader. Yun yan kunti man lang ang nakuha sa yuta ko, kunti lang. Kasi piniproteksyonan ko sa mga tanner bag ang aking proteksyon. Ito sana gawin ko itong exit sa aking pero hindi ko na patuloy kasi okay naman lang kahit wala ng exit. Si entrance at exit isa na, okay lang. Yan ang aking pader, mataas. Hindi ba kung itong pader mo sirain, ano ang damdamin nyo? Sa inyong lugar mga kaibigan, kung itong pader itong mataas, siraon sa isa katao, anong gawin mo? Siguro patayin mo, kaya ka magpatay ng tao. Pero hindi ako kriminal. Okay lang mawala lahat. Hindi na ako mamatay ng tao. Ang Panginoon na, siya nang bahala dyan mangganti. Hindi ako. Mga kaibigan, nakita nyo to ang sa riverside na ang tubig dito na nagdaan sa aking yuta, katabi ng yuta ko. Samantalang malawak pa doon, malawak pang sapa, pero hindi siya nagkuha doon sa gitna ng sapa. Dito siya kumukuha sa daplin, sa sides ng aking pader. At saka pagbaha, ang natumbang mga simento, kinain na kabaha, ginawa ko na gilagyan ko ng mga tanner bag para nga ang duta ko hindi ma-damage. Gituyo gid ba? Gituyo gid. Pero dito ko nalaman, dito ko naramdaman nga kahit basama ang loob mo, makagawa ka pa rin sa pagpasensya, sa pag-intindi. Kasi ang gusto ang sapa isibog dire, mo dagdag dire makuha di sa aking yuta para maglawak ang sapa para makuha niya dito ang sapa. Yuta lang yan mga kaibigan, duta lang yan.
hindi natin yan madala sa hukay. Kaya pinaubaya ko na lang sa Panginoon. Kapag magkalot siya diyang mga lalim, ako nagpunta doon sa malalim na lugar at nagsabi sa Panginoon, Panginoon, ikaw bahala sa ganitong sitwasyon. Nga ginasira niya ang aking property nga iyong binigay. Kumbaga, surrender ko sa Panginoon, mga kaibigan. Kasi anuman ang ginahigawa niya, nakalutin, nakalot, na gibain niya ang aking pader. Gibain niya ang aking pader. Ito, nasira ang aking pader. Giba niya ang pader ko dito, nakakuan sa itong lalim na yuta na yan ang pader ko. Yan ang pader ko. Ang luta ko diyan pa ang pader ko sa may ikuan na yan, sa gitna ng lalim ng sapa. Pero sa ngayon, sa muhon sa aming boundary, dito na nagadaan ang tubig. Kumbaga itong yuta ko, hindi pa ang yuta, sa akin pa yan yuta yan. Kinain ng baha. Sapagkat ang iyang gusto nga isibog niya diri ang sapa sa aking property. Pero gisurrender ko sa Panginoon yan. Gisurrender ko sa Panginoon. Nga siya na lang bahala. Dati malalim ito, mga tag 10 feet ang kalot niya. Pero sa ngayon, medyo tawag sini, 3 feet na lang, 4 feet. 3 feet na lang ang lalim sang sapa o kung iya ginakalot. Siguro na-touch siya nga gisabi gimarites ang iyang guard na nagsabi ako nga ginasurrender ko sa Panginoon itong lahat na bagay na nangyari. Ang sabi ko sa kanya nga lahat tayo ay mamamatay at 2 metros kwadrados lang ang atin makuha ngayuta kapag mamatay tayo, 6 feet below the ground. Kasi mga kaibigan, inabawalan ako sa pagkuha sang balas kag ilagay diyan sa sako. Hindi ko man bininta ang balas, kaso lang hindi sila gusto nga lagyan ko ng mga sako dito. Sa gusto, para nga sa gusto niya kung walang mga sako nga mga tanner bag, masira, kainin ng tubig ang aking property. Hindi naman siguro nga hayaan ko ng ganyan ang mangyari. Yan ang ginawa ko, lagyan ko ng sako, dagko ng mga tanner bag, kagilagyan sang balas. Igastosan ko yan ng 100 pesos libur sa pagpasok lang sang balas sa sako. At binili ito ang sako ng 35 pesos ang isa. 35 pesos ang isa. Marami, libo kasako ang nabili ko sa pagproteksyon lang nga ang aking property hindi ma-damage. Kasi may mga tao sa mundo medyo ibig ko naman sabihin, alam niyo naman, ibig sabihin, mayroong mga tao nga hindi maganda ang motive, hindi maganda ang isip, sapagkat gusto nila nga ang lawak pang ilang yuta. Pero hindi nila alam nga yan, mawala yan kasi iiwanan natin yan. Pagdating natin sa mundo, wala tayong dala. Alis tayo sa mundo walang dala. Ito mga kaibigan, gigastusan ko yan ng malaki. Ang pagbayad ko nito 100 pesos. Kung itahi yan, tulad ng itahi yan, yung itahi another 20 pesos.
Kung may butas ang sako, 20 pesos ang bayad pagtahi para malagyan ito sa malaki ng mga sako. Parang ang tubi hindi makasira sa aking property. O yan o, ito dalawang step na sako ang ginlagay dyan. Dati pader yan mga kaibigan. Ang kalaki sang pundasyon, 10 inches ang baga, solid. 8 feet ang lalim, pundasyon, 8 feet. Tapos mayroon pa yung hollow block sa taas. Pero 10 feet ang kalot. Siyempre ang aking dike nga gilagay, pader, natumba at kinain na ng tubi. No? Dagko ang tubi dire, kinain. Yun na lang aking ginawa hanggang gahintay ako sa dike nga ipagawa ng gobyerno nga magproteksyon sa aking property. Yun ang totoo nga real nga nagakatabo sa pamumuhay ko, nga isa ka malaking pagsubok sa buhay ko nga gigiba ang aking dike sa isa lamang katao. Pero hindi man ako galit sa kanya kasi ang sabi ng Panginoon, mamahalin mo ang iyong kaaway. Mahirap maggawa ng sabi ng Panginoon nga mamahalin mo ang inyong kaaway. Pero dito nagawa ko nga hindi magalit sa kanya kasi para sa akin ang yuta nga binigay sa Panginoon, yuta lang yan. Kung mayroon mga tao mag-damage niyan, wala tayong magagawa kasi iproteksyon na natin ang ating buhay nga hindi tayo magpatayan. Kasi kung magpatayan, mawala lahat. Sinikap mo sa buhay, mawala lahat. Ito na lang gawin, gastusan mo na lang, lagyan ng sako. Lagyan ng sako para maproteksyonan ang property. Praise the Lord, kay sa awa ng Panginoon, dagko mga baha, hindi masyado na damage ang aking property. Sa ngayon, ito na lang aking ginagawa. Dito pa ang aking pader. Dito pa. Ang unang pader dito pa. Pero ang sikan ko nga pader, una kong pader dyan. Yan damage, ikalawa. Na-damage ang nauna, ang ikalawa, damage. Makagalalit. Pero pasalamat ako nga may Diyos sa buhay ko. Kag magawa ko ang tuwag nga pasensya. Pag-unawa kahit mayroon mga pagsubok sa buhay nga hindi basta-basta. Mga kaibigan, dyan lang ang aking pader. Dyan lang. Hantod lang dito ang aking property. Imagine, ano ka baga ito? Baga ang pundasyon ng aking baga, nasa 12 to 14 inches ang baga. 14 inches ang baga, tinumba sang baha dahil ginkalot ang sa ilalim. Kahit ano yan kaligon, kapag maghangir na ang pader mo, masira yan. Sa katotohanan mga kaibigan, ito ang aking yuta nga 3 hectares, itong boundary. Pero para maproteksyonan ang aking property sa baha, kaya tubig dito nag-aagi, nagbangga dyan, gigastusan ko siya mga kaibigan hanggang dito sa daplin sa sapa, nga hindi na akong yuta, ako siya gipadiran. Hanto doon, hindi na sa aking yuta yan pero ginastusan ko yan milyon. More or less 1.5 million ang gastos ko mga kaibigan para lamang maproteksyonan ang mga tao dyan at ang aking property. Ito, solid solid, gingiba sang baha yan mga kaibigan. Ito nagapatotoo nga kahit hindi ako yuta, gipadiran ko siya, solid, pero gitumba lang sang baha dahil gikalot ang sa ilalim. Ito pa solid, gastos giguba sa baha. Masakit. Pag pagiba, makita ko kagiba ang aking proteksyon sa aking yuta. Anong ginawa ko?
nagbakasyon ako sa Maynila para hindi ko makita ang bakho nga nagaguba sang akong pader. Oh, kung ikaso ko, lisod na kay ang bangga mo mayaman. Ang aking gawa, kuha na lang, huwag pailob, pagpasensya. Hinayaan ko na lang ang Diyos, yan na lang bahala. Ito, mga simin, mga solid yan, no, solid. Nagiba, ito nagpapatunay nga mula doon sa akin yuta hanggang dito sa hindi pa aking yuta. Ako siya gigastusan para lang proteksyon sa aking property at sa mga tao doon nga marami sa isa pilang barangay nga magiba ang pagiba sang pader ko, yun nagiba. Kahit pagiba na sang aking pader, hindi ako yuta. Maubos guba ang tanan nga yuta dyan. Ang barangay wala pakialam. Gigastusan ko yan. Tag 30 ka tao nagasulod sa sako para lang nga hindi makain sang baha ang yuta kasi balas. Kita nyo ng mga bato. Yan. Yun ang patunay na ginastusan ko yan. Hindi nagawa sang ating gobyerno. Pero ginawa ko. Ito, ano kabaga yan, ano kabaga yan, ang sulit yan. 180 ka plywood ang haba sa lugar sa sapa nga buhusan bakal. So yan ang bakal. May mga bakal diyan. Tapos nandiyan mga solid yung siminto pagpatunay nga hindi ako nagsinungaling. Nagasugid ako ng totoo. Masabi natin nga wawa ako nga nagasto sa ilang milyon tapos sinira lang, pero nagawa ko pa rin na magpasensya. Okay lang, itanggap ko yan kahit masakit sa puso ko. Pupunta ako ng Tugigaraw, nagbakasyon para hindi ko makita ang pagsira ng aking property. Isa kapag subok sa buhay ko. Na-order na ako sa that's the time sa Hinangation, nag-order ako ng 5 security sa pagbantay, pero may kaibigan ako nga nag-suggest na huwag na, pagpasensya. Ito na simento sa gitna nasa pao, natumba yan, tinumbayan ng baha dahil gikalutan, gikutkutan ang sa ilalim. Yan nagpapatunay mga kaibigan. Ito pa, malayo pa. Imagine hindi aking yuta yan pero gigastusan ko para sa pagproteksyon sa mga tao. Sa 2017 yun, yung gawa ko ito. Ito, pupuntahan natin hanggang dulo sa lugar nga pagawaan ko ng dike nga 8 feet ang lalim, pero nabungkag pa dahil sa gituyo sa pagbungkag para nga ang yuta ang suba sapa masibog-sibog diya, kaya kala niya siguro ang yuta walang titulo, pero titulado yan mga kaibigan. Ito nasira, ito na naiwan nga hindi pa nagiba. Yun ang pader ko. Yun, sapa yan, pero yung gastusan ko yan. Ito lang hindi natumba, hindi nabagsak dahil hindi siya nakaabot dito sa pagkalot. Diyan lang niya nagkalot diyan. Siya nagkuha. Dili wala siya nagkalot. Siyempre, kay wala niya king kalot, wala niya bangagan. Siyempre wala natumbang pader. 6 years yan 6 years mula 2017. 16-17 year 2016-17 yan kung pinagawa. Ilang buwan yan hanggang dito sinira. Ano kalayo ito yan hanggang dito ito yan. Pader yan parang hindi makalot sa tubi ang yuta sa parang hindi ang tubi magkadto sa barangay. Hanggang dito pa hanggang dito. Nandyan pa, hantod pa dyan. Mula dito hanggang doon 90 ka plywood nga sumpay-sumpay
Yun ang giday ko. O iba nang may-ari niya, no. Pero sa sinang time 2016-17, palangga ako ng aking mga silingan. Sila ay nagpapasalamat sa aking sobra kasi hindi aking yuta, pero pinadiran ko ang dapin sa sapa alang-alang para hindi ma-damage ang aking property at ang mga tao nga ilang barangay nga pasukin ng tubig kung magdako ang baha. Ito sabi ko na lang ang totoo. Pero sa ngayon okay na heal na ang puso ko nga nasugatan kasi dapat magalit ako o maganti, pero hindi ako naggalit sa kanya, hindi ako naganti, tinanggap ko lahat yan kasi duta lang yan. Importante nga hindi magpatayan, hindi mawala ang lahat kong mga pinaghirapan kapag masira na ang pagsira ng aming pagkilala kag ang aming pag-away-away. Pero mga kaibigan, pasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng malawak na pag-unawa, malawak ang pagpasensya ng milyon-milyon kong gasto. Okay lang kasi Panginoon nagbigay. Panginoon man pangintulot man niya nga makuha. Ito kapag wala na ang dayko dito, kapag wala na ang dayko, nasira na. Ito laki ang damage. Okay, laki ang damage. Pero iwan ko kung ilang buwan pa o taon mga umabot dito ang dike mula doon sa tuon, mayroon ng dike diyan. Iwan ko kung ano pa tagal ang pagawa ng gobyerno. Pero samantalang wala pa, kaya proteksyonan ko siya sa mga tanner bag, gastosan ko siya. Yan ang aking testimony. Ang Panginoon, kung ipanalig natin sa Kanya, siya ang magbibigay sa atin ng peace of mind. Siya ang magbigay sa atin na makuha ang ating sakit at galit sa puso kung ating isurrender sa Kanya. Ito isa kapag patunay nga malaking pagsubok sa buhay ko nga gituyo nga gibain ang aking property. Pasalamat ko sa Panginoon kay siya ay nandyan sa tabi ko at hindi niya ako pinabayaan. Sa ngayon, hindi na siya nagawa ng malalim nga pagkalot sa bako. Baba na, mga 2 feet na lang, 2.5 feet na lang ang lalim. Siguro, hindi ko alam, napasok sa isip niya ang sinabi ko, no? Na igo siguro ang iyang mga sentro sa iyang isip. Ang isang bagay kung isurrender mo sa Panginoon, parang Panginoon na ang iyang kaaway. Takot na siya sa Panginoon nga ang karma baka dumating sa buhay niya. Yun, pasalamat ko sa Panginoon nga hindi na siya prosigido. Pero mayroon pa siyang balak nga gibain kasi dito sa igad sa the plains ang akon nga riverside sa Ginuba, lapit lang dito niya pinaagi ang tubig para nga ang aking dyan mawala. Pero bright ng Panginoon kay paglaki sang baha dito nag-agi ang baha, muhawa di ang tubig, nasira to ang iyang yuta. Malaki ang sira sang yuta niya nga kinain man sang baha. Siyempre ang Panginoon siya na ang bigay ng proteksyon. Kung mayroon siyang balak ng ibain, instead niya magiba sa akin, doon pa sa kanya magiba. Isa makaisip ako nga bright ang Panginoon. Bright ang Panginoon. Pasalamat ko sa Panginoon nga siya na ang nagbigay ng solusyon nga ang puso ng isang tao hindi na siya porsigido sa pagiba sa inyong property. Yan ang Panginoon. Yan ang pagsubok sa buhay. Kaya kailangan atin i-free sa Panginoon, bigyan tayo ng lakas at tama nga pagdesisyon sa buhay nga para hindi mawala ang lahat natin nga
ang ating mga property o ang ating mga paninguha o kung siya kapag mga imong mga property nga masira, dapat masira pero hindi nasira kasi ang Panginoon nandyan, siya ang nagbigay, siya ang naggabay, siya lahat, siya lahat. Maraming salamat mga kaibigan, at sana maunawaan ninyo ang sitwasyon sa inyong kaibigan dito sa General Santos City. Kung mayroon mga bagay nga ang Panginoon nagbigay sa atin sang tama nga para rapat-rapat, mayroon man ang demonyong mga galaw nga iya gusto sirain. Pero ang pundasyon ng pagpaniwala sa Panginoon, kag pagpanalig sa Panginoon malakas, hindi yan makasira. Kay kung hindi ang Panginoon kung sa akin, nagturo, nag-guide, siguro wala na ko dito sa Jinsan, nasira na ang aking pamumuhay, siguro malayo na ko, kay siyempre hindi basta-basta ng mga tao ang nag-persecute sa iyo. Maraming salamat. God bless to all.